20 taon matapos ang kanilang pagtatapos, muling nagtipon ang Batch 2006 para sa isang engranding reunion. Grabe, ang tagal na nating hindi nagkita. Oo nga, kamusta na kayo? Parang kailan lang nasa classroom pa tayo. Ang saya, dapat magkita ulit tayo. Ako may sarili ng kumpanya. Doktor na ako sa Maynila. May mga negosyo na rin ako ngayon. Sandali, si Daniel ba yun? Parang siya nga. Sir, kayo na po. Magandang hapon sa inyong lahat. Akala ko malayo na rin narating ni Daniel. Mukhang ordinaryo pa rin ang buhay niya. Ako, 4 na branch ng negosyo namin. Congrats, malayo na talagang narating mo. Totoo yan, ang galing. Salamat, kayo din, ano na balita? Doktor na ako ngayon sa isang malaking ospital. Ako naman, abogado na sa sariling law firm. Galing talaga ng batch natin. Daniel, ikaw, ano na trabaho mo ngayon? May pinagkakaabalahan lang. Talaga? Ano naman yun? Basta, malayo pa. Sakto lang ang buhay. Nagpapasalamat lang ako araw-araw. Parang wala talagang narating. Sayang, matalino pa naman siya noon. Buti nakadalo ka pa rin, Daniel. Oo nga, kumpleto na tayo na ngayon. Masaya kung makita kayong lahat ulit. Kakabukas lang namin ng ika-5 branch nung nakaraang buwan. Grabe, ang bilis ng paglaki ng negosyo mo. Salamat, pinaghirapan namin ito. Congrats pare, deserve mo yan. Wow, ang galing. Ako naman, kakabili ko lang ng bagong sports car. Talaga? Anong model? Isa sa pinakamahal sa bansa ngayon. May mga condominium units na rin ako ngayon. Hindi biro ang kita dyan. Pinaghirapan din naman. Napakatahimik ni Daniel. Baka wala talagang maikuwento. Mukhang ganoon nga. Buti na lang kahit papaano nakarating ka rito, Daniel. Oo nga, hindi namin akaing makasama ka pa namin ngayon. Masaya akong makita kayong lahat. Daniel, hindi ka pa rin nagsasabi kung ano talaga ang trabaho mo. Simple lang ang buhay ko. Pero sa hitsura mo, parang ang laki ng na-achieve mo, ha? Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Misteryoso ka talaga, pare. Excuse me, sandali. Sino kaya yun? Narinig mo ba? Parang empleyado yata ng resort. Kaya siguro kilala siya ng mga staff. O, pakisigurong maayos ang serbisyo para sa lahat ng bisita. Walang dapat maging aberya ngayong araw. Salamat. Ipagpatuloy niyo lang ang plano. Mukhang coordinator lang yata siya rito. Sir, may problema po sa main event program. Hindi pa rin namin maayos. Ano kaya ang problema? Parang may nangyaring problema. Hindi yata handa ang organizers. Ano kaya ang problema? Tingnan natin. Hindi namin makontak ang taong may final approval. Ano pong gagawin natin? Subukan nating tawagan ulit. Wala pa rin sumasagot. Kailangan na natin mag-decide. Paano kung magkamali tayo? May problema ba? Sir. Pasensya na po, sir. Ayusin natin. Huwag ninyong alalahanin. Opo, sir. Agad po. Salamat. May mga sasakyan sa labas. Parang may dumating na importante. May ibang event ba rito? Hindi ko alam, pero mukhang mga VIP yun. Hindi ko sila kilala. Pero mukhang sobrang importante nila. Tingnan mo, parang may meeting sila. Mukhang sila ang bida dito. Narito na ba siya? Oo, nasa loob na siya. Magandang hapon po, Chairman. Salamat sa pagpunta ninyo. Chairman ang tawag nila sa kanya? Hindi ba nagkakamali ang mga iyon? Grabe, parang imposible. Baka may narinig lang tayo. Sandali. Si Daniel ba ang chairman ng kumpanya na iyon?
Chairman, nais po namin ipaabot ang pasasalamat ng buong kumpanya. Salamat. Ang tagumpay na yun ay para sa lahat. Masaya akong makita kayong lahat muli. Hindi ko akalaing si Daniel pala yun. Buong araw natin siyang minamaliit. Chairman, handa na po ang mga dokumento para sa bagong acquisition. Lahat po ng board members ay naghihintay sa inyong pirma. Ano? Acquisition? Bakit siya? Hindi ko gets. Siya ba talagang chairman? Sandali. Ano na naman? Hindi lang siya chairman. Si Daniel din pala ang may-ari ng resort na ito. Ano? Hindi possible! Siya ba talaga? Totoo ito. Sobrang yaman na niya. Chairman, salamat po sa pagpapagamit ninyo ng resort para sa reunion na ito. Masaya akong makatulong sa mga dating kaibigan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Parang mali ang naging pagtingin natin sa kanya. Buong araw natin siyang hinusgahan. Pero ni minsan hindi siya nagalit. Daniel, may gusto sana kaming sabihin. Ano yun? Humihingi kami ng tawad. Hindi namin nakita kung sino ka talaga. Walang dapat pag-usapan. Masaya akong makita kayong muli bilang mga kaibigan. Daniel, sa dami ng tagumpay mo, Bakit hindi mo sinabi agad kung sino ka? gusto ko lang makita kung paano kayo. Hindi naman mahalaga kung gaano kalaki ang narating mo. Mas mahalaga kung paano mo tinatrato ang ibang tao. Tama ka. Masyado kaming tumingin sa estado ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa respeto at kabutihang naiiwan mo sa iba. Minsan, ang mga taong mukhang pinakasimple, sila pa ang may pinakamalaking puso at pinakamalaking tagumpay.